O ano? Yung mga tansong talangka, okay pa ba talaga kayo sa administrasyong ito? Hanggang kailan kayo magigising? Sa katotohanan na mahina po talagang leader, ito po si PBBM. Bakit hindi nyo po talaga matanggap na mas maganda po ang pamamalakad ni Tatay Duterte kesa po dito kay Marcos Jr.? Bago yan, ninakawan pa siya ng lalaking suspect sa kahinalay. Grabe, hinalay, bedridden, 84 anyos. Kaya't na yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Tanga lang po talaga ang maniniwala sa mga pinagsasabi nitong magiging mura o malapit na daw sa pangarap niyang maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Ito, isampal nyo sa pagmumukha ng mga supporters ni PBBM na ganito po kamahal ang bilihin natin ngayon. Itong 2 piraso ng kamatis ay nasa 60 pesos na. 2 pirasong kamatis? 60 pesos? Ito naman pong bell pepper, 1,000 pesos ang kada kilo. Kaya naman itong 2 piraso pong ito ay nasa 90 pesos na. What? Yo, what's up mga Lods? It's Megayan Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Kakaiba po itong ating ibabahaging balita sa inyo. Iba po talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Dahil po mga Lodi, isang senior citizen, bedridden, 84 anyos, ginahasa at pinaslang po mga idol. Grabe, ano na po ang nangyayari sa ating bansa? Gagawin ba ito ng matinong tao, itong ginawang karumal-dumal sa isang matanda? January 8 po nangyari itong krimen na ito mga Lodi. Sabi po dito sa balita, ginahasa at pinaslang sa saksak ang isang 84 anyos na babaeng may sakit sa loob ng kanilang bahay sa Florida Blanca, Pampanga. Ang suspect umano sa illegal na droga. Yan po ang balita dyan po sa GMA News. O ano? Yung mga tansong talangka, okay pa ba talaga kayo sa administrasyong ito? Anak na tinapay, hanggang kailan kayo magigising? Sa katotohanan na mahina po talagang leader, ito po si PBBM. Bakit hindi nyo po talaga matanggap na mas maganda po ang pamamalakad ni Tatay Duterte kesa po dito kay Marcos Jr.? Biruin nyo ha, simula nung umupo bilang Pangulo ito si Bongbong Marcos, lagana po ang droga sa ating bansa ngayon. So panoorin nyo itong balita mga Lodi, lalong-lalo na yung mga tansong talangka na panay puri dito sa administrasyong ito. Ano ang naging dahilan? Bakit po ito nagawang krimen na ito mga idol? Panoorin nyo ha. Pinakawan na pinatay pa ang isang lola sa Florida Blanca, Pampanga. Ang sospek inaming nakainom ng alak na gawin ang krimen. Maniniwala ba kayo na nakainom lang yung tao kaya po niya nagawa itong krimen na ito? Tuloy pa natin. Nangingitim na ang leeg ng matagpuan ng lolang ito sa loob ng kanyang kwarto sa Florida Blanca, Pampanga. Ayon sa mga pulis, pinatay sa sakal at saksak ang 84 anyos na bedridden na. Bago yan, ninakawan pa siya ng lalaking suspect sa kahinalay. Grabe. Hinalay? Bedridden? 84 anyos? Habang ninakawan nitong suspect, nakita niya itong biktima na nakahiga at ay nagawa pa niyang halayin. Woo! Base sa investigasyon, nakapasok sa bahay ang suspect matapos umakyat sa bakod. Tingnan nyo yung katawan mga idol ha. Yung itsura pala ng katawan, alam na natin kung ano po talaga ang pinagugutan nito, ba't niya nagawa yung krimen. At dahil dati siyang trabahador ng pamilya ng biktima, pamilyar siya sa pasikot-sikot ng bahay. Nakuha sa suspect ang 2 cellphone at wallet na may lamang cash. Sa mga araw na yun, oras na yun, ay nag-inom siya, at gumamit ng illegal drugs. Sa kanya, sinagawa itong pagnanakaw. Yun! Nakainom at gumamit ng illegal na droga, yun ang totoo dun. Bakit di nyo dinidiretso? Anong nakainom lang? Hindi gawain ng isang nakainom ang manghalay ng 84 anyos na matanda at maslangin ito. Itinanggi ng suspect na gumagamit siya ng droga pero aminado siyang nakainom. Talagang blackout lang po sa alak. Hindi ko po ginusto yung nangyari. Sisisi po sa aking nagawa. Nahaharap siya sa robbery at rape with homicide. Anong hindi mo kagustuhan yung nangyari? Nakainom ka lang? Please po, paki-drug test para malaman natin ang katotohanan kung nagdodroga ba talaga to o hindi. Kasi ang pagkakaalam ko mga idol, hindi ito gawain ng isang lasinggero. Hindi po ito magagawa ang pumaslang ng 84 anyos at halayin ito mga Lodi kung hindi kalulong sa droga. Anak ng tinapay naman, oo, kasi nungalingan naman yung sinasabi nitong suspect na to. Dahil sa alak daw kaya niya nagawa yung krimen? Talaga lang?
Gaano kalupit yung espiritu ng alak para buyuin ka na halayin yung matanda at saka paslangin ito. Anak na tinapay naman, oo. Ito talagang administrasyon ni Bongbong Marcos. Lahat ng mga kalokohan nagsibalikan ngayong administrasyon mo. Laganap ang droga sa panahon ni PBBM at wala silang ginagawang kahit ano dito para mapigilan ito. Anak ng tinapay. Isa pa mga lodi, no, yung sinasabi niyang kasinungalingan about po sa mga pangako niyang napako. Pakinggan at panoorin nyo mga lodi na wala talagang katotohanan ang mga pinagsasabi nito ni Bongbong Marcos sa pamamahala niya ngayon. Kaya't na yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Anong sinasabi mong 25 pesos ang kilo ng bigas? Yung 25 pesos na sinasabi mo, PBBM, malayong-malayo sa presyo ng bigas na binibili namin. Baka yung tinutukoy mong 25 pesos na kilo ng bigas, yan yung pinamumudmud ninyo at pera ng taong bayan yung ginagamit nyo para makabili ng bigas. Tapos palalabasin nyo ng mura. Anak ng tinapay, wala pong 25 pesos sa merkado. Yung sinasabi niyang 25 pesos, para po yun sa mga nag-aayuda. Ito po ang tunay na nangyayari sa presyo ng ating bansa, ha. Panoorin nyo to. Dahil itong kasinungalingan ni PBBM mga lodi, tanga lang po talaga ang maniniwala sa mga pinagsasabi nitong magiging mura o malapit na daw sa pangarap niyang maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Ito, isampal nyo sa pagmumukha ng mga supporters ni PBBM na ganito po kamahal ang bilihin natin ngayon. Mga kapuso, price check po tayo noon ng ilang mga gulay na nananatiling mataas ang presyo. Dito po sa Marikina Public Market, itong 2 piraso ng kamatis ay nasa 60 pesos na. Ang kada kilo po ay nasa 400 pesos. 2 pirasong kamatis? 60 pesos? Kung hindi ako nagkakamali, yung sinabi ng reporter, ha? Ulitin nga natin mga idol, kamatis yan, ha? Itong 2 piraso ng kamatis ay nasa 60 pesos na. Ang kada kilo po ay nasa 400 pesos. 400 pesos kamatis ang kilo? Yung 2 piraso, 60 pesos mga idol, okay pa ba talaga kayo? Naniniwala pa rin ba kayo na maangat tayo sa panahon ni BBM? Piruin nyo ha, yung kamatis sa panahon po ni Tatay Duterte, parang pinabubulok lang yan. Ngayon mga lodi, siguro kung nabubulok na yung kamatis, mapipilitan kang iluto yan dahil sa sobrang mahal ng kilo nyan. Anak ng tinapay naman, oo. Ito pa ha, hindi lang yung kamatis. Ito na mga siling green. Nako, ang kada piraso po 10 piso na dahil itong tatlong to ay 30 pesos at ang 1 kilo po ay 600 pesos na. What? Siling green, yung mahaba para po sa mga nagpapaksiw na may ganyan na 3 piraso, 30 pesos? Anak ng tinapay naman, Lord. Ano ba nangyayari ngayon sa bilihin natin dito sa Pilipinas? Gintong-ginto po ang mga presyo ngayon. Ito naman pong bell pepper, 1,000 pesos ang kada kilo. Kaya naman itong 2 piraso pong ito ay nasa 90 pesos na. What? Bell pepper, 90 pesos, 2 piraso? Mas mahal pa sa kilo ng bigas. Ano na? Kaya pa ba talaga? Yung mga kasinungalingan ni PBBM, ipagtatakpan nyo pa rin para lang sabihin maasenso tayo sa panahon niya? Gumising kayo, walang katotohanan yung mga pinagsasabi nito ni Bongbong Marcos. Ang totoo mga idol, laganap po ang droga sa panahon ni PBBM. Kinuha po lahat ng pera ng gobyerno at puro po ayuda na pera ng taong bayan, pinamumudbud dahil nga daw po para daw po sa mahihirap yung pera na yun. Wala pong magandang infrastruktura, tapos tuloy pa rin kayo suporta. Ang dami pong mga nangyayaring karumal-dumal sa ating bansa pero wala pong ginagawa ang ating administrasyon. Panay po investigasyon ang Quadcom dyan po sa sinasabi nilang maanumalyang confidential fund ni VP Sara Duterte. EJK po ni Tatay Duterte. Pero yung mga karumal-dumal na magantong klaseng krimen, hindi po nila magawang talakayin dyan po sa Quadcom na yan po dapat ang tinatalakay nyo dahil sinasabi nyo, bumoboses kayo sa taong bayan. Pero hindi, bumoboses lang kayo sa utos ni Martin Romualdez. Yan ang katotohanan dyan. So
So, yan, sige, tuloy nyo pa. Sambahin nyo pa itong administrasyon na to. Huwag lang sana na mangyari itong gantong klaseng karumal-dumal na pangyayari sa inyong pamilya. Huwag naman sanang umabot sa ganun. Hanggang dito na lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte lang talaga ang pinakamay magandang nagawa sa ating bansa.